Magandang araw! Ako nga po pala si Patricia Grace C. Santos, nagmula sa ika-4 na baitang Pangkat Mga Diyos. Ang ikukwento ko nga po pala ngayong araw ay si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan. Kwento ni Rene Villanueva at guhit ni R. Jordan P. Santos. Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan. Ito si Emang Engkantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas at gulay. Maraming ibon at hayop. Malinis ang hangin at tubig. Ito naman ang Tatlong Haragan. Sipat, kalat, ay hari ng mga basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Sipol, putol, ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Paswaldas ay rina ng aksaya. Aksaya sa tubig, waldas sa kuryente. Ito ang gawain niya. Mga salbay! Wala na kayong ginawang mabuti! Galit na galit ang mga tao sa Tatlong Haragan. At hinabol ng mga tao ang Tatlong Haragan. Nakarating ang Tatlong Haragan sa magandang bakuran ni Emang Engkantada. Ang sarap sirain, sabi ni Paul. Sige, sirain natin, sabi ni Pat. Sirain natin ng todo, sabi ni Paz. Dumating si Emang Engkantada at binawalan niya ang Tatlong Haragan. Tumawa lamang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Nagalit si Emang Engkantada sa Tatlong Haragan. Dapat kayong bigyan ng aral, sabi ni Emang Engkantada. Dumating ang malakas na hangin at umikot ang malakas na hangin sa Tatlong Haragan. Nahilong Tatlong Haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang puno o halaman sa paligid. Wala ding tubig. At ang tindi ng sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul. Walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang puno o halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno. Gusto ko ng tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paul. Napunta si Pat sa tambakan ng mga basura kung saan malalaki ang mga langaw, ipis at daga. Hinabol ng mga langaw, ibis at taga si Pat. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi. Ayokong magkasakit. Ayokong kainin din ng daga. Maawa na kayo, iligtas niyo ako, sabi ni Pat. Napunta si Paz sa isang lugar na sobrang dilim. Puro usok at payat na payat ang mga tao. Naghahanap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naghahanap ng gripo si Paz. Walang tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi ni Paz. Maawa na kayo, sabi ng Tatlong Haragan kay Emang Engkantada. Naawa si Emang Engkantada sa Tatlong Haragan. Dapat matuto kayong magtipid, matuto kayong maglinis, at matuto kayong magtanim, sabi ni Emang Engkantada sa Tatlong Haragan. Tumulong naman ang Tatlong Haragan sa bakuran ni Emang Engkantada. Naglinis ng bakuran si Pat, nagtanim ng halaman si Paul, at nag-igib ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Emang Engkantada
sapagkat nagbago na ang tatlong haragan. Ito na ang wakas ng ating kwento. Ang aral sa ating kwento ay kailangan na ipakita sa mga bata ang wastong pangangalaga sa ating kapaligiran. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Hanggang sa muli! Paalam!